sa mga nagsasabing hindi bayani ang mga OFW. Maaaring hindi ninyo nakikita ang sakripisyo ginagawa ng mga overseas Filipino workers. Pero hindi nito nababawasan ang kanilang halaga at katapangan. Araw-araw, iniiwan ng mga OFW ang kanilang tahanan, pamilya at ang bansang mahal nila upang magtrabaho sa ibang bayan. Tinitiis nila ang lungkot, diskriminasyon at iba't ibang hirap. Lahat ito alang-alang sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak at para masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Sila ang tahimik na lakas sa likod ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. At mismo di ekonomiya ng ating bansa. Sa katunayan, ang kanilang remittance ang matibay na sandigan ng ating bayan sa panahon ng krisis at sakuna. Hindi ito tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa responsibilidad, sakripisyo at pagmamahal. Mga katangiang bumubuo sa tunay na pagiging bayani. Ang pagbabaliwala sa kanila ay isang kawalang galang sa napakaraming kwento ng pagtitiis, sakit at tagumpay na dinaranas ng mga OFW. Kaya sa bawat OFW na nanonood nito, kayo, ako, tayo ay bayani. Kahit hindi ito aminin o tanggapin ng lahat. At para sa mga patuloy na hindi nakakakita nito, marahil panahon na para pag-isipan kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Hi mga kaibigan, reaction video lang ako sa video ni Vico Sotto. Grabe ito pasabog ni Vico Sotto. Hindi ako makapaniwala. Alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay mula sa city government? Hindi alam ng iba. Hindi po nila sinasabi. Kada barangay, pag maliit na barangay, may 3 million kada taon mula sa lokal na pamahalaan. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Kada barangay may 3 million kada taon mula sa lokal na pamahalaan. Hindi pa po tapos. Pag malaking barangay, meron pong 5 million mula sa city government sa baba ng barangay. Wow, grabe. Sa malaking barangay, may 5 million kada taon. Plus 1 million mula sa city government. Grabe naman napasabog na to. Saan kaya napunta yung mga pera na yun? At di pa po tapos. Pag naliquidate po nila sa amin, nagdadagdag pa ang city government ng plus 1 million. Hello mga kaibigan, reaction video lang tayo sa mga politiko natin. Ito pala ang naging resulta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. 18 ang bumoto sa yes to dismiss impeachment Sara Duterte na hindi na matutuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samantalang 5 lang ang bumoto sa no to dismiss impeachment versus Sara Duterte. So ngayon, nanalo yung yes to dismiss impeachment versus Sara Duterte. Hindi na matutuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Bakit magloloko ka pa? Ipapakawala naman kita pag ayaw mo na.
Di mo na kailangan mag-effort. Sabi ko sa sarili ko nung una, hindi mo na ako may in-love. Kaso napapansin ko eh. Hindi ka napapansin. Self-love sana. Aanin ko naman yung araw-araw na pag-uusap natin kung iba naman pala yung gusto mo. Aanin ko yun. Lahat tayo ay merong iba't ibang itsura. Pero palagi mong tatandaan na hindi basehan ang itsura ng tao upang agad mo silang husgahan. Huwag mong hayaan ang sarili mo na manghusga ng kapwang hindi mo kilala. Maaaring kaya naging gano'n ang kalagayan nila dahil sa hirap ng pinagdadaanan nila sa buhay. At ang hirap na yun ang naghubog sa panloob nilang anyo upang maging isang mabuti at maligayang tao. Pansin mo na rin ba? Habang nagkakaedad tayo, pabigat ng pabigat yung mga pagsubok na binibigay sa atin. Habang namumulat tayo sa realidad ng buhay, pahirap ng pahirap yung mga pasanin. Tipong kapag di ka nagtrabaho, wala kang makakain. Kapag hindi mo sisipagan, hindi ka papalaran. Habang tumatanda tayo, mas lalo natin nauunawaan yung tunay na kahulugan ng buhay. Gamit ang mga karanasan na nagpatibay, nagpahina, at sumubok sa ating katatagan. Mga karanasan na nagpapatunay na walang madali sa mundong to. Isang mundo na wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Hindi lahat ng masama ay masama. Paminsan-minsan, nakakagawa lang tayo ng pagkakamali para maituwid ang isa pang pagkakamali. Katulad lang din natin sila. May mga desisyon sa buhay na ayaw naman nilang gawin, pero kinakailangan. Matuto tayong kalimutan ng mga nakaraan para malaya natin maipagpatuloy ang ating mga buhay. Huwag mong piliting mahalin ka ng taong alam mong may mahal ng iba. Tandaan mo, hindi ka pinanganak sa mundong ito para manglimos ng pagmamahal at maging pangalawa lang sa kanya. Meron kang option. Ang palayain siya at humanap ng taong ikaw lang ang nag-iisang mamahalin. Wala tayong choice kundi maging okay kahit hindi naman talaga. Sakit mo. Reality hits so hard to the point na maiiyak ka na lang mag-isa. Yung tipong pag mag-isa ka na lang, bubuhos na lang ng kusa yung luha mo. Kilala kita eh. Pagod ka na. Pagod ka na, di ba? Every time na may taong lalapit sa'yo, tatanungin ka, kamusta ka na? Okay lang, okay lang. Okay lang ako. Pero in reality, hindi talaga. Pagod na pagod. Pagod ka na. Nilalakasan mo lang yung loob mo, pinapakita mong masaya ka. Kasi akala ng mga tao hindi ka nagkakaroon ng problema. Ikaw kasi yung tipo ng tao na palaging masaya sa harap ng ibang tao. Magaling kang magtago. Madali mong naitatago yung lungkot. Madali mong naitatago yung problema. Pero in reality, gusto mo na sumuko, di ba? Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Isang malaking cheers naman dyan sa mga laban na ipinanalo natin na tayo lang nakakaalam. Ayaw kasi natin maging burden. Ayaw mong maging pabigat. Ayaw mong isipin ng mga tao na mahina ka.
Ayaw mong isipin ng mga tao na hindi mo kaya. Kaya oo, di ba, pinipilit mo lang naman maging okay. Kahit pagod na pagod ka na. Aminin mo. Totoo, di ba? Hindi lahat ang gusto mo makukuha mo! Talaga ba? Eh bakit nakuha kita? Ready ka na ba kapag nalaman mong meron na siyang iba? Kung kakayanin mo ba? Kapag sinabi niya sa'yo hindi na ikaw, kakayanin mo ba? Pag sinabi niyang may bago na siya. Ginusto ko day. Pag nasaktan, di aray. Pero lang kadali. Choice ko yun eh. Magpapatiya din yan sa ibang lalaki. Akala nga ng iba naka-jackpot sila nung inagaw nila yung asawa ng iba eh. Meron pa nga dyan na nakikipag-away pa talaga, maagaw lang yung babae. Hindi nila alam doon mag-uumpisa yung malas nila sa buhay. Hindi nila alam yung babaeng inagaw nila sa asawa ng iba, hindi magbibigay ng sobra-sobrang sakit sa ulo nila. Ang masakit pa nang wala silang kalam-alam na yung jowa nila binabanatan na rin ng iba. Kasi yung mga ganyan talagang babae na basta lang naagaw sa mga kanilang asawa, malaki talaga yung possibility niya na darantan mo yung ganyan balang araw.